Yung mga binutas natin dati. Para maubos na yung kuan na yung punla na yun dyan. Ha? Ito po ang ating tatanim. Tapos po tayo maghasa dahil pagkakarap gubat doon sa dalawa. Tulog siya kung si Lucy. Ay. Lucy, 14, 15. Salamat sa invite mga kalawot. Ama namin. Ama namin. May birthday nga para sa anak ni Paring Kalao. Oo, ulit kaya yung ano, yung sayawan natin sa Bobo. Yo, good morning po mga kalaot, Luzon, Visayas at Mindanao. At so ngayon po at araw po ng Sabado, pizza 21 na po. Pasensya na po kayo sa mga vlog natin dahil ang vlog po natin ay nung nakaraan pa po yun kasi 5 araw po kami bago nagkaroon po ng kuha ng wifi natin. At naputulan po kami ng wifi gawa ng ang binayaran. Nasala po ang pindot ng kuan. Sala pa lang pindot ng yung pinagbabayaran natin ng sa Pimaya, doon pumasok sa iba. So ngayon sabi babalik daw sa atin yung pira. Hanggang ngayon wala pa. Tapos kami ngayon ay magtatanim kami ng dwarf Dix Farm kasi tapos na po tayo nagtanim kahapon ng dwarf sa baba, pero sa taas lalagyan din natin sa gilid ng pader. Tapos sa gitna ay yung mga namamatay pong kalamansi ay atin pong papalitan siya ng Dix Farm naman para maganda tingnan yung gitna. At yung mga mamatay na kalamansi, yun ang papalitan. Tapos sa pader paikot. Ito po ang Dix Farm na kalaot. Yan ito. Pero maliliit po dito yung ating tinatanim. Mga garto pa lang siya, parang bago pa lang siyang kuan. Yung mga garto, ganyan lang nakakaliit. Ay nga, delikado nga po yun pagka yan ang ikukuan gawa ng hindi makikita sa nagmamawer. Baka kaya nilaliman ko na lang ang kuan, nilakyan ko yung butas at medyo malalim yung kuan butas para hindi po pagka nakuan sa ibabaw ang kuan ng tansi pagka nadaliman siya ng mower. At ipapakita ko na lang po sa inyo mamaya kung paano ko ginawa na para makalig sa mower. Kasi pag inawat-watan ko muna yung damo dahil tataas na po ang damo, kaya hindi man minamawer doon banda, hindi siguro tinatamad na silang magmawer doon gawa ng sobrang lago yung damo. At mahirap din pagkakuan pag malago din napulot-put po sa mower. Kaya inaantay ko lang si Axel at kami po ipaalis na. Kaya samahan niyo po kami mga kalaot, let's go at magkikita-kits tayo dun sa taas. Let's go po. So yun po mga kalaot, at nandito na nga po tayo. Mayari kumuha ka dyan ng 4 na niyog. Pili mo yung mataas yan. So, gawa na pala rin ay nag-umpisa na po dito pala mga kalaot ko. At tayo may magtatanim. Tapos na po tayo dito magtanim sa kaipyang yan. So dito na lang po tayo sa taas.
Dwarf at saka Dix pan po yung ating itatanim. Ba, daming tubig ah. Pababahan mo na Jomar para mangitlog yung manok natin. Atin na lang ang tinulat ng ulam mamaya. Aba, Papalitan na lang natin. ang papalitan. Eh, galing yung kay Boss Jeric yung manok na yun. Ha? Galing ata kay Bibing Ricky. Galing yung kay Biboy Enriquez. Yun yung ang binibili nilang kuhan, yung maliliit pa. Pak. Hindi alam kung babae lalaki. Ano yan? Uy, sarado yung ating Dini mo dala sa may gilid. Ba, lumaki na agad ah. Oo, lumaki na mga kalako. Agad lang yan sa linggo. Ayan. Ay, nagtanim ako kahapon, hindi lang po tayo nag-vlog. Doon mo dalhin doon sa may gilid na yon. At kukunin ko lang dito yung aking kuwan. Yan, tinanim natin kahapon. At nilinis ko rin po yung mga kalamyas na ay ano, kalamansi na kuwan, yun sobrang lalim na yun. Tatabasin pa na muna bago yan. Kasi madadali po siya ng mower pag hindi po natin yung ginagaya. Kaya maluwang po yung ating kinuan dyan. Tawag nito binutas para mamatay po ang damo, para mapapansin po sa magmamawer. Yung mga kalamansi hati pong ginanyan, baka tamaan po ng mower. Ay, mag-umpisa naman tayong magtanim din. Niyog ang ating coconut dwarf, ang ating pong itatanim. Ayan, paglagyan mo yung mga butas na yon, hilera mo pag ganon at ako magtatanim. Ay, meron akong dinala dyang 8. Yung mga binutas natin dati. Para maubos na yung kuan na yun, punla na yun dyan. Ha? Wala, isa na. Wala nang kuan dyan. Isa lang dito. Coconut dwarf.
Okay. Ari ipaikot mo doon sa mga butas. Tingin-tingin ka doon sa kuwan, daanan mo. Baka makaapak ka ng kuwan, insekto. Ba, lalim. Hirap ng mga kalaot sa kuwan. May kuwan, may tawag ito, stipnig po ako. Nang ang daming lamok. Natin mo na pababaan yung butas para hindi masyadong malalim. Yan. Aga pa kasi kaya daming lamok. Ang pagtatanim naman nito mga kalautikwan, hindi kailangang malalim. Basta ang puwit niya ay kuwan tawag nito. Basta ang puwit niya ay kuwan lang sa lupa, diretso na yan, gawa ng matutunaw naman tong kanyang pinaka bao saka pinaka bungot. Talaga. Yan po, tinanim natin kahapon. Ito. Kahapon ito, may isang araw pa yan. Kahapon nga yata. So yan po mga kalaot, at natapos na po natin tong ireyang to. Lahat naman to paligid pa der kuan atin pong kuinuan. Tagatin atin pong tinamnan. Last na lang tong puno na to. Ito huwag muna natin tong kuha. Natin muna i-condition siya. Baka mamatay laang. Tingnan ito last. Lahat ito pala paikot nito. Puno na nailagay na natin mula kaninang umaga. So time check muna tayo kung anong oras na mga kalaot. Alas 10 sakto. Ba, ilang oras lang pala tayo. Bilis Yan. Sakit ng liig ko. Manang linisan. Kasi ito bagay na ito, yan ang makapagpatay sa mga puno. Yung bagay na yan.
Tabunan na natin. Siguro ang mga natin nasa mga 40 puno mga kalaot na tanim natin ngayong magalaang. Medyo tabingi. Itatanim na lang natin mamaya ay mangga. Alright, so maghasain muna natin dahil po doon ay ayan, grabe ang masukal doon. Mangga na malalaki, yung drum size. Yun po ang ating itatanim. Ng isang linggo pa yan hanggat sa pumunta tayo doon sa kabila. At ating pong tawag nito, ating pong ibinunot nga yung kabila dahil nga ay may buyer. Bali ang buyer doon po mga kalaot, bali ang nakuha nila una 300, tapos sumunod araw kumuha ng 200, tapos ewan ko lang kung nakuha na ngayon yung kuan, magkuhan uli ng 200, bali 700 puno. Hindi ko lang na-vlog ng kinuha ng kinarga namin kasi gabi, hindi rin natin makikita. Gabi namin kinarga mga alas 7, gawa ng leg ko, sakit ng leg ko talaga. Gawa ng biyahe nila ay gabi sila pag nabiyahe mga kalaot, kaya gabi pinick up doon gabi. Tapos mga ilang araw sila doon, mga 3 days lang sila, at nakuha nila din kaagad, nag-order din kaagad sila ng kuan, tawag nito 200 pampuno. Dahil yun pala mga yun ay kuan na, may nag-order na po sa kanila doon, kaya madali na lang sila. Tapos ang kalahati ng dala nila yon ay ubos din. Ang may nag-order ulit sa kanila panay mangga. Maganda kasi ngayon magtanim dahil po ay tag-ulan. Napakagandang magtanim pag ulan at diretso na po ang paglaki ng mangga. Hindi na pa kailangan ng magdilig. Kasi pag tag-init, dilig pa ng dilig, at saka iba yung tubig ng ulan at tubig talaga na nahakot mo. Medyo tumaba, hindi ko pa nga ito naabunuhan. Kalamansi, ang dami ng bunga nun naubos na lang. Ito kalamansi, ito sa kuwan nito, pagitan nito. Yan. Nilinis ko ang iba dahil gawa ng ang dami ng bagin. Parang nasasakal na yung mga puno ng kalamansi pagka binagin. Yun ang umpisa ng pagkapatay. Yung ganda ng panahon ngayon, medyo makulimlim, hindi mainit. So ang oras natin ay alas 10. Maya pahinga lang po tayo muna ng konti para po tuloy tayo doon magtatabas. Ito po ang ating tatanim. Tapos po tayo maghasa dahil papakita ko sa inyong garab ang gubat doon sa 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ay 12, 14, 15. Naubos na po dito yung mga baboy tsaka kambing. Naubos po lahat yung aming baboy dito mga kalaot na mga matay. Kakunti na lang ang natira. So tingnan nyo, meron pa dito, may ilan na natira. Tinamaan po ng kuwan, tawag nito, ng sakit. Kahapon nga may binigay kami doon sa nagko-construction doon. Hinuli na nila, hinabol na nila. Mamatay lang din yun. Pare na lang natira yun. Yan.
May sakit kasi ngayon mga baboy. Baka may patay na naman yan. Yung iba yung mga ayan o, yan na lang natira. Namatay pa may git 60 piraso. Big! Ang ganda dito kung may baka ah. Dito natin itatanim. May saging na, may bunga na. Yan na nga lang natira. Namatay may git 60 piraso. Diyan kaya natin itatanim. Dapat sa gilid. Ang sukal naman eh. Matakot. Magandang hanap tayo ng plano na magandang tawag dito, magandang pagtanim para hindi po masasayang yung ating pagtatanim yung kaya sa taas. Bahala na daw ako magtanim. Lali ka dito sa gitna. I-strip natin pag ganun. May kubra. Kubrador. May kubrador. Ito. I-strip natin dito. Kaya mo dito. Ako kumukulo na yung tiyan ko. Ito sa kinukuha ko. Hanggang doon sa kawayanan. Masyadong malapit. Yan. Malambot. Malaki ang butas dyan. Malaki ang butas. Kailangan. Hindi na yata napunta yung unggoy dito eh. Daming unggoy dito mga kalauti. Sa dalawa.
Tapos dyan. Diba? Pero mga kalaot, at kami pala ay umuwi na. Hindi na po tayo nakapagpaalam kaninang bumaba na at ay kakain. Meron doon nilulutong baboy sa taas. Yung barakang maanggo yun. Bilis. Napalot. Hindi kasi yung kapon. Barako hinuwi. Lato na dito oh. Binigay ni Barok doon kay Kwa, binigay doon sa mga nag-construction. Alaga na yung ano mamalik mo? Hindi ninakaw. Siguro nakasahod ka sa YouTube mo ano. Yari ah. Nga. Kain po. Ano pa kabila? Kain po tayo mga kalaot. Sakit po ng aking liig talaga. Uy, ano ba? Grabe. Ay, naku. Galing ko na yung mga mo. Ayun no, kumuha ka doon. Hiwagang sili. Yan. Sila po mga ako saglit ng kuhan. Tawag nito. Ayun naku. Di yan. Pili pa eh. Platito. Ay ano yung lagay na sa usawan. Ano po? Basta yung mamayang alas 11, ay alas 11, alas 12. Kutsilyo, huwag ito lang ito. Walang sili dyan, ay asin. Sabi niyo kay Axel ko asin. Sa loob ng asin. Kumuha ka daw asin, sabi ni Mama. Tama na, may sukang kasama. Nay, bigyan mo na, sayang. Asin. Ayun din no. Ang dami naman eh. Okay, lahat mo. Kami lasa. Ayun na. Sarap naman kung minsan pag walang ulam, ano. Patis. So, Saka kalamansi. akin na kalaman ito. Ayan na. Kain po. Kain kami. Tapos sawan be oh. Sakit. Nagyan itong balinghoy yung mapan doon, nagyan yung balinghoy. Wala mang balinghoy. Dalo ka nga. Pait nga. Ay wala yung ano? Yung bagong ano? Magulang naman ako sa yun. Tigas na eh.
Mhm.